So good day, sir. Today we're going to present our report entitled The Social Work and the Filipino Personal Value System. And the first presenter will be Lim Romel. Niyang kultura at maging sa espiritual na mga larangan. Sinasabi po dito na ang bawat isa ay nangangailangan ng suporta, maging ito man ay pisikal, psikolohikal, pang-ekonomiyang kultura at maging sa espiritual na mga larangan. Yun lamang po. Maraming salamat. So, as society becomes more complex and interdependent, increasingly specialized social organization is required to facilitate the individual's effort at self-realization. So, bilang isang lipunan, ay nagiging mas komplikado at nagtutulungan ang pagtataas ng nalubhasang organisasyong panlipunan ay kinakailangan upang mapadali ang pagsisikap ng mga individual sa pagsasakatuparan ng sarili. Ito to permit self-realization and contribution to society by the individual social organization must take available socially provided devices for needs satisfaction as well in range, variety, and quality has the general welfare allows. So, para sa akin, para pahintulot ang kapwa sa pagkakatuparan ng sarili, ambag sa lipunan. Ng mga individual social organization ay dapat kumuha ng mga available socially provided devices para sa pangangailangan kasiyahan ng pangkalahatang kalidad. Yun lang po sa akin. According to the curriculum study, these values cited constitute a minimum commitment for the social worker. Embedded in these values are the following concepts. First, the concept of human potential or capacities. Ang potential ng tao ay ang kapasidad para sa mga tao na mapabuti ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasanay upang maabot ang limitasyon ng kanilang kakayahan bumuo ng mga kakayahan. Second, the concept of social responsibility. Ang responsibilidad sa lipunan ay isang etikal na teorya kung saan ang mga individual ay may pananagutan sa pagtupad ng kanilang civic ng tungkulin at mga aksyon ng isang individual ay dapat na makinabang sa buong lipunan. Sa ganitong paraan, dapat magkaroon ng balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at kapakanan ng lipunan at kapaligiran. Third, the concept of equal opportunities. Ang pantay na pagkakataon ay tumutukoy sa pantay na pamamalagi sa mga individual ng mga pagkakataon para sa edukasyon, pagsasanay, trabaho, pag-uunlad ng karera at paggamit ng kapangyarihan ng hindi sila naapektuhan batay sa kanilang kasarian, lahi, wika, relihiyon, sitwasyon sa ekonomiya o pamilya. Fourth, the concept of social prevention. Ang prevention ng lipunan ay dapat kasangkot sa mga pagsisikap ng maraming tagapagkaloob ang Estado, merkado at lipunang sibil. Makakatulong ito upang maiwasan ang mga pamilyang na inefficiencies ng supply ng Estado at mga panlipunang pagbubukod kung minsan ay naugnay sa probensyon sa merkado. So in addition to the foregoing, William Gurdon, reporting on the work of the National Association of Social Workers, Commission on Social Work Practice, said that there has been agreement that the ultimate value of social work rests upon the conviction that it is good and desirable for man to fulfill his potential, to realize himself, and to balance this with equal effort to help others to do the same. So, ang statement na pinahiwatig ni William Gurdon is, it's about the ultimate value of social work na nagpapahiwatig na merong pagkakaiba sa mga tao kung ano talaga ba sila. Ito yung kung paano nila iaalaw sa sarili nila yung matanto yung sarili nila at yung matupad ang kanilang potential o yung sinasabi natin to fulfill his potential. Then bukod pa rito, ipinahihiwatig nito na ang gawaing panlipunan ay may tiyak na palagay
kung papaano kayo gagabayan or papaano tayo gagabayan sa sukdulang halaga na meron ang social work. Then, ang kalinawan tungkol sa mapagpapalagay na ito is yung mahalaga kung ang gawaing panlipunan ay itinalaga mo sa sarili or nag-commit ka na sa trabahong meron ka bilang isang social worker. So, doon pa lang sa plan na kinukumit mo na sa sarili mo na ikaw ay social worker, you have the value or the ultimate value of being a social worker. What is man? What ideally is man? Is he deliberately good or evil? How do we account for the difference? According to Leonard Schiederman, this question is important for social work because all social work activity is directed towards some change in the human conditions. Ayon kay Leonard, yung question na ito ay mahalaga para sa mga social work kasi lahat ng mga ginagawa ng social work ay pumapasok din dito, which is pinag-aaralan din natin ang mga kalagayan nila. Halimbawa, sa mga problema nila, sa atin sila lumalapit. It is impossible to influence that condition, to influence what in his situation without some guiding nation, not only of what man is but of what he could be. Leonard Schiederman, different view about man, which might help provide answer to this question. First, natural versus transcendental view. In this naturalistic view, man is part of nature. The transcendental view, on the other hand, holds that science can never fully explain man, partly due to our ignorance and partly because man has a potential to transcend the nature other of things to choice, to predate and view, and to be rational. Sa naturalistic view, it say here that man is part of nature. It's affirming na ang lahat ng mga nilalang o mga bagay-bagay na nangyayari sa ating universe is isang natural. As a social being, they are discrete individuals who come together to form group for their mutual protection and safety. So, as a social naman, sila yung taong ayaw nakikigrupo sa mga taong may pare-parehong paniniwala at pananaw sa buhay. Hindi sila nakikihalubilo pero nakikipag-usap naman sila. Halimbawa po ng asocial person. Tuwing halimbawa may group activity, ayaw nilang nakikipag-grupo sa mga may iba't ibang pananaw at kultura sa buhay. Next, as anti-social being, men are viewed as inherently self-seeking, egotistical out to extend personal gain at the expense of others. Antisocial, sila yung introvert, ayaw sa maraming tao, hindi nakikipag-usap, like nahiya sila or what. So yung halimbawa po nito is mahilig kay i-isolate ang sarili mo, hindi ka nakipag-usap at hindi ka nakikihalubilo, parang gusto mo self-comfort ka, then hindi ka nakikishare ng mga problema mo. Democracy view of man. Man is viewed as capable of reason, of rational and analysis and choices. Ang tinitingnan ng isang tao ay yung kanyang kakayahan na magdahilan ng isang makatuwirang pagsusuri at pagpili. So, it believes that social and psychological influences are powerful in determining behavior, but that men can overcome this
influence, and exercises choices. So for me, naniniwala na ang lipunan at ang bawat kaisipan ay may apekto sa isang kahalagahan sa pagtukoy sa pag-uugali. Samantalang ang tao ay maaaring mas magtagumpay na ang mga ito ay makakaapekto at gamitin lamang sa pagbili. Yun lang po. Maraming salamat. Good day, sir. I'm Emeline De La Riosa. So my part in my reporting is dominant values of Filipino around which other specific values cluster. So if one is a part of subtopic is social acceptance, defined as being taken by one's fellow for what one is or believe he is and being treated in accordance with his status. First, smooth interpersonal relations. Social acceptance ay bumubuo ito sa mga tao na kung ano yung tao ay siya dapat tanggap mo. Dahil ito, siya yung bumubuo sa lipunan na kung anong kinatatayuan niya at tanggapin mo kung ano yung mga kinakatayuan niya sa buhay. Is belong of social acceptance. Smooth interpersonal relations, which is facilities is getting along with others in such a way as avoid outwards a sign of conflict. It's believed to be awkward and preserved, principally by three means: pakikisama, cohesion, euphemism, go between or tulay, maayos na ugnayan. Emotional closeness and security in a family. This value is believed to be facilitated through the following: sacrificing individual interests for the good of family, parental striving to give their children an education, having a great cost to themselves, older children, sacrificing for the younger siblings, and mothers especially making sacrifice for family. So ito yung mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak at ito rin yung mga nakakatandang kapatid na sila mismo yung nagpapaaral sa kanilang mga nakakabatang kapatid na sinasacrifice nila yung mga security ng kanilang mga nakakabatang kapatid para sa educational financial problem. So, good day, sir. I am the last reporter from the Group 3 of 1A Social Work. The assigned topic is the dominant values of Filipino around which other specific cluster. So, the third is the authority value. The belief is the families will remain close if someone exerts firm authority and that such person must be respected and obeyed. So, sa the authority value, dito papasok yung, halimbawa sa isang family, dapat mayroong isang tao na natatayo bilang magbibigay ng command para ang pamilya ay magiging intact, buo, at maayos ang samahan. Dito din papasok yung mayroong isang namumuno at ang namumuno ay sinusunod at nirerespeto. Gaya na lang halimbawa mayroong isang social worker. Hindi siya magbibigay ng desisyon or maggagawa ng desisyon independently or lang mag-isa. Kukuha siya ng payo or desisyon galing sa nakakatanda para meron siyang base or basihan kung paano siya gagawa ng desisyon para nang sa ganon ay nirerespeto niya or binavalue niya ang otoridad ng mas nakakatanda sa kanya. So, sunod is personalism. This value attach major importance to the personal factor which guarantees intimacy, warmth, and security of kinship and friends in getting this done. Fifth is utang na loob. This value literally means debt or gratitude. It is granted when a transfer of goods or service takes place between individuals belongings to two different groups. So, utang na loob. Ang utang na loob, like for example, meron siyang ginawang favor para sa'yo. So, in return, kapag meron siyang pangangailangan,
dapat tumulong ka rin kasi meron kang utang na loob sa kanya. 6 is patience, suffering, and endurance. This is a cultural belief that a person must suffer before he can gain happiness. So, meron daw tayong paniniwala na bago daw tayo makaranas ng kasiyahan, dapat daw dumaan muna tayo sa matinding paghihirap or in process, dapat bago mo makamtan yung gusto mong makamit, dadaan ka pa talaga sa isang mahirap na paraan. Relatedly, it is what many still believe that women particularly most suffer in silence. It's true na totoo talaga na nasa isang pamilya, like for example sa isang family, yung nanay talaga, yun yung nagsasuffer in silence. Hindi niya na sinasabi na ganto or meron siyang gantong problema, meron siyang dinadalang kung ano, dinadala niya yun silently. Pero deep inside, durog na siya or nasasaktan na siya. So, this is the end of our reporting. And, yun.